Good evening everyone and welcome po sa ating daily evening devotional. So, ang programa po natin sa umagang ito ay magkakaroon po muna tayo ng opening song, and then it will be followed by an opening prayer by Sister Sam, and then we'll be hearing a message that will be given to us by Sister Dizel. And then after that, we will have our closing song and our closing prayer. Let us now proceed to our opening song. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Father in heaven, thank you for the wonderful day that you've given to us and for gathering us again this evening as we have our daily evening devotional, and for uh, protecting us throughout the whole day. And Father, we also ask of you to please continue to guide and protect us from any possible harms and dangers and our loved ones as well who are not with us, and the people who are in the camp. We also ask for your forgiveness, when we also ask to please forgive our sins that we have committed against thee, and please hold the sick, touch them with thy healing hands, and thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Iingat sa atin sa buong lahat at purihin po ang Panginoon. Mapagpalang gabi po sa ating lahat at purihin po ang Panginoon sa kanyang pong pag-iingat sa atin sa buong araw, at tayo po muli ay sama-samang makapag-aral ng kanyang banal na salita sa mga oras na ito. At ang ating pong evening devotional ay makikita pa din po sa aklat ng God's Amazing Grace, April 22, na may pamagat, To Make Us Holy. So, ang ating pong key text ay matatagpuan natin sa aklat ng Leviticus 19 verse 2.
Ye shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. So, pinapakita po sa verse na ito na ang ating pong Panginoon ang siyang ating perfect example ng kabanalan. At tayo po ay tinatawagan na maging banal sapagkat ang ating Panginoon na pinaglilingkuran ay banal. Ayon pa dito sa first paragraph, holiness is not rapture. It is an entire surrender of the will to God. It is living by every word that proceeds from the mouth of God. It is doing the will of our Heavenly Father. It is trusting God in trial, in darkness, as well as in the light. It is walking by faith and not by sight. It is relying on God with unquestioning confidence and resting in His love. So, makikita natin na yung tunay po ng kabanalan ay hindi po isang rapture o hindi po isang emosyon o matinding kasayahan sapagkat matatagpuan lamang po ang tunay na kabanalan kapag meron po tayong ganap na pagsuko sa ating kalooban sa Panginoon. So, kinakailangan po na makita sa ating buhay ang bawat salita ng Panginoon. At sinabi din po dito na it is doing the will of our Heavenly Father. So, kinakailangan po natin gawin ang kalooban ng ating Panginoon at magkaroon nawa tayo ng pagtitiwala sa Kanya sa gitna man po ng pagsubok, sa mga diliman o liwanag na ating kinaharap sa ating mga buhay. So sabi po dito na it is walking by faith and not by sight. Kinakailangan na tayo po ay lumakad na may pananampalataya sa lahat ng oras at hindi po kung ano po yung ating nakikita lamang. So, kinakailangan na magkaroon po tayo ng lubos na pagtitiwala sa Panginoon. So, mag-rely po tayo sa Kanya with unquestioning confidence at tayo po ay magpahinga sa Kanyang pag-ibig. So, our next slide, our hearts are evil and we cannot change them. Education, culture, the exercise of the will, human effort, all have the proper sphere, but here they are powerless. They may produce an outward correctness of behavior, but they cannot change the heart. They cannot purify the springs of life. So makikita po natin na ang ating pong mga puso, human as we are, ay tayo po talaga ay makasalanan. At wala po tayong kakayahang baguhin ito sa sarili nating kakayahan. Maging kahit anong antas po, kahit kaano kataas man po yung edukasyon na ating nakamit dito sa sanlibutan. O kahit gaano man po kaganda yung ating kultura at paggamit ng ating willpower, lahat ng yun ay magiging powerless po kapag wala po ang tulong ng banal na presensya ng ating Panginoon. So, maaari pong magkaroon po ng panlabas na pagbabago sa ating karakter pero hindi po natin kayang baguhin sa sarili nating lakas ang ating mga puso. There must be a power working from within. A new life from above before man can change from sin to holiness. That power is Christ. His grace alone can quicken the lifeless faculties of the soul and attract it to God, to holiness. So, kinakailangan po, upang mabago po ang ating mga puso, ay kinakailangan ng power from within na siyang magbibigay sa atin ng isang bagong buhay na nanggagaling po sa langit. So, bago po natin mabago yung ating mga puso, ay kinakailangan po natin ipanalangin ng puspusan sa ating Panginoon kasi Kanya pong ipinangako na bibigyan niya po tayo ng bagong puso. Sabi nga po doon na a new heart will I give you and a new spirit will I put within you. So, ang kapangyarihan lamang po na nanggagaling kay Kristo ang siyang makakapagpabago sa atin at ang Kanyang biyaya lamang ang nagbibigay buhay, panibagong buhay sa ating mga makasalanang puso at sa pamamagitan po ng biyaya at pagmamahal ni Kristo, dan po natin mas napapalapit tayo sa Panginoon at maging sa
kabanalan. Dahil tanging ang Panginoon lamang ang may kakayahan na mag-renew ng ating mga puso. No man receives holiness as birthright or as a gift from any other human being. Holiness is the gift of God through Christ. Those who receive the Savior becomes sons of God. They are His spiritual children, born again, renewed in righteousness and true holiness. Their minds are changed. With clear vision, they behold eternal realities. So wala pong sino man sa atin ang tumatanggap ng kabanalan bilang birthright o bigay mula sa ibang tao. So wala pong ni sino man sa atin na makatanggap ng kabanalan bilang biyaya ng ibang tao. Dahil alam po natin na ang kabanalang po ito, ang holiness na to ay tanging ang Panginoong Hesus lamang, ang ating Ama lamang po sa langit sa pamamagitan po ni Kristo ang makakapagbigay nito. At kapag tayo po ay tumanggap na ang ating Panginoong Hesus po ang tanging tagapagligtas, ay nagiging anak po tayo ng ating Panginoon sa langit. Magiging spiritual children po tayo at magbabago po ang ating mga pag-iisip at magkaroon po tayo ng malinaw na pag-unawa sa mga makalangit na mga bagay. They are adopted into God's family and they become conformed to His likeness, changed by His Spirit from glory to glory. From cherishing supreme love for self, they come to cherish supreme love for God and for Christ. Accepting Christ as a personal Savior and following His example of self-denial, this is the secret of holiness. So tayo po ay, kapag tayo po ay magiging adopted ng pamilya ng langit, ay unti-unti po tayong magiging katulad ng ating Panginoon dahil sa patuloy po nating pagtitig sa Kanya ay atin pong maisabuhay, magiging Christ-like po tayo at matutunan po natin higit, sabi po dito na i-cherish po natin yung supreme love sa ating Panginoon. Na kung dati po ay ang yung chine-cherish lamang po natin ng ating pagmamahal sa sarili, ay mawawala na po ito. Kung hindi mapapalitan po ito ng supreme love sa ating Panginoon at sa ating pong Panginoong Hesus. At sabi dito, accepting Christ as a personal Savior and following His example of self-denial, this is the secret of holiness. So, ang pagtanggap po natin sa ating Panginoong Hesus bilang ating personal na tagapagligtas at ang pagsunod sa Kanyang halimbawa kung paano pong nag-self-denial ang ating Panginoon, ay ito po yung lihim ng kabanalan. Ito po yung sikreto para makamtan po natin yung kabanalan. Forgetting the things that are behind, let us press forward in the heavenward way. Let us neglect no opportunity that, if improved, will make us more useful in God's service. Then, like threads of gold, holiness will run through our lives, and the angels, beholding our consecration, will repeat the promise. I will make a man more precious than fine gold, even man than the gold wedge of Ophir. All heaven rejoices when weak, faulty human beings give themselves to Jesus to live His life. So, dito po sa huling paragraph, makikita po natin na tayo pong lahat ay hihikaya tayo na huwag po tayong manatili sa nakaraan natin. Kung gano'n man po tayo ka-selfish nung nakaraan, ay hindi po dapat natin ito gawing stumbling block para hindi po tayo magpatuloy. Ito po nawa ang magiging stepping stone natin na magpatuloy tayo sa ating spiritual journey. Dahil ang kabanalan ay nahahayag sa araw-araw na pamumuhay at paglilingkod. So magkakaroon lamang tayo ng kabanalan kapag tayo po ay magkaroon ng isa sa buhay po natin araw-araw ang salita ng Panginoon at tayo po ay maglingkod sa Kanya. Kahit tayo man po ay mahina, kapag isusuko po natin ang ating sarili sa ating Panginoon,
ay nagagalak po ang langit at bawat isa po sa atin, kahit gaano man po tayo ka-weak, faulty human beings, ay pinapahalagahan at minamahal po tayo ng ating Panginoon. So, ang ating pong devotional ngayong gabi ay makikita po natin na ang kabanalan ay hindi natin makakamit sa sarili lamang nating lakas. Kundi ito po yung bunga ng ating buong pagsuko sa ating buhay sa ating Panginoon. So, hindi po ito nakabase kung feeling ba natin o meron ba tayong damdamin na sumunod o damdamin na magtiwala at mabuhay, kundi ito po yung ang tunay po na kabanalan ay meron po entire surrender po sa ating Panginoon kahit meron man pong mga pagsubok sa gitna po ng ating pananampalataya. So, tanging ang Panginoon lamang ang may kapangyarihang magbago ng ating mga puso at gawin itong banal. Kaya, hinihikayat po tayo na huwag po tayong ma-discourage, magpatuloy lamang po tayo at ibigay po natin ang ating sarili sa Panginoon sa araw-araw. Sapagkat dito po magkakaroon tayo ng kabanalan. At muli po, magandang gabi po sa ating lahat at pagpalain po tayong lahat. And maraming salamat po kay Sister Lizelle sa pagbigay or pagbahagi ng mensahe natin para sa gabing ito. Ngayon nga po so holiness is not something that we can achieve by our own efforts or our own feelings. Pero ito ay nanggagaling. It comes from fully surrendering ourselves to God and allowing Christ to transform our hearts from within. It is a gift that we receive through a personal relationship with Him, leading to a steady change in our character and desires as we continually trust and follow Him. So, yun po ang mensahe natin para sa gabing ito. Tayo po ay dumako na sa ating closing song and closing prayer. May I ask Brother Rob to lead us in our closing prayer, if it's okay? Yeah, yes, brother. Okay, thank you, Brother Rob. So let us now proceed to our closing song.
Let's pray. Dear Father in heaven, thank you, Lord, for the this understanding of holiness and how it applies to our life. Lord, we recognize our sinfulness. We recognize our human nature to of inequity and rebellion, Lord, and we do ask that you change our hearts as we commit our ways to you. And these are one of the promises that is given us tonight, that as we give our hearts to you, that we can be changed and follow, we can be born again and follow after your ways, and we can be like a new creature and understand new spiritual realities. And Lord, we consider the thoughts on holiness. This is not something that we're naturally inclined to, and it's even unfathomable how holiness can be applied to us. But Lord, we know that illustrations have been shown to us that as we follow God's will, as we trust God in our lives, as we trust God in darkness, and as we have to seek God and walk by faith, and we also follow God with unquestioned doubt or inability to follow. So we do pray that you will change our hearts and our minds, and that holiness may be something that that God offers to us, that we may be changed in doing God's will, and that we may be a service to God. And we pray that we may receive the heaven's blessings as we work in harmony with your will. Thank you, Lord, for this day. Your many blessings, and be with the camp at Palawan, and may we not forget that you are continually with us whatever we say and do. We thank you all in Jesus' name. Amen. Thank you, Brother Rob, for leading our closing prayer. And thank you din kay Sister Lizelle sa pagbahagi po ng mensahe para sa atin sa gabing ito. Dito na po nagtatapos ang ating daily evening devotional. At inaanyayahan ko po kayo, samahan po kami sa iba pa po nating online worship services para po naman sa ating daily morning devotional na 5 a.m. po to 6 a.m. So yun lamang po. Good day everyone. Good evening everyone. And God bless us all.